ang karugtong ng nakaraan. At napalingon ang dalawa ay gulat na gulat ang mga ito. Pasiga nito tinawag Yeren Sunbay. At bahagyang naman na itulak nito ang babaeng si Seoryeon. Sunbay, bakit ka na parito, at natatarante paliwanag nito? Kasi, may isang bagay na pumasok sa aking mga mata. Alam mo, kasi, tinutulungan niya ako na hipan ito. At hinawakan pa ni Taesan ang kanyang mata, paliwanag nito. At napakamot naman si Seoryeon, akala ko kung napaano ka na, pero ayos ka lang pala. Siyempre pumunta ako dito kasi nag-aalala ako. Sabi ni Lee Yeren na parang maiiyak na ito. Ganito pala ang pakiramdam na mahuli ka sa akto na parang sa bar, na niloloko mo ang iyong girlfriend. Bulong ni Taesan, ganun ba? Sabi pa nito, at nagkatitigan naman ang dalawang babae. Nakakainis ka, hello, Sunbay sabi ni Seoryeon, hi, Seoryeon sagot naman ni Lee Yeren, pareho lang tayo, nagkatitigan ang dalawa na parang maglalaban ang mga ito. Maya-maya lumapit ang ating bida at inakbayan ito, maupo nga kayo. At kukuha ako ng maiinom ninyo. Sabi ni Taesan, tumingin ang dalawang babae sa ating bida, kumuha ito ng dalawang soft drinks in can at binuksan niya ito. Malapit na ang entrance exam sa kolehiyo at kailangan mo tutukan ito, gayunpaman, may libre ka pa rin oras na pumunta dito Sunbay. Sabi ni Seoryeon, syempre, nasaktan si Taesan, kaya kailangan kong bumisita kahit gaano ako kabisi. Sabi ni Lee Yeren, at nang naibigay na ang soft drinks, paano nila nagagawang ngumiti at nagpapalitan ng mga titig. Kailangan ko magpalit ng atmosphere, bulong ng ating bida habang tinitignan ng dalawang babae. Maya-maya ay nagtanong si Taesan kay Seoryeon, galing ka na ba sa Seoul, Seoryeon? Hindi ka pa ba nakapirma ng kontrata? Paano mo nalaman yan, Opa? Sa tingin ko interesado ka sa akin, ha? Sagot ni Seoryeon na ipinarinig pa kay Lee Yeren, ikaw naman Sunbay. Natapos mo na ba ang midterm exam mo tama ba? At handa na ba lumabas ang resulta? Sabi ng ating bida. Oo, ginawa ko ang karaniwang kong ginagawa, naipasa ko ang 2 semester pero ang pinakamahirap na bahagi ay ang essay, sagot ng babae. Ano ang inaalala mo, Sunbay? Ang iyong mga record ng academics at ng pag-aaral mo ay perpekto lahat. Papasa ka, Sunbay. Sigurado ako papasa ka. Sabi ni Taesan, oh, gosh talaga ba? Sagot ng babae, habang inis naman si Seoryeon, itong dalawang ito, nakasimangot na sinabi nito na bulong nito, kaya mo yan, Yeren Sunbay. Bahagya sigaw ng ating bida, na nakangiti, at sa wakas ang atmosphere dito ay napalitan ng liwanag. Dahil sa mga compliments, bulong ng ating bida habang nakangiti ito. Ngayon nararamdaman ko, bulong ni Seoryeon, mas lumala pa, bulong ni Yeren, tapos na ako uminom. Sabi ni Seoryeon habang tumingin sa kabilang side. Ako rin. Sagot ni Yeren na tumingin din sa kabilang side, ano na naman ba ang nagawa kong mali? Bulong ng ating bida nang mapansin ang dalawa, nagugutom na ako. Kumain kaya tayo ng pizza? Sunbay, ano sa tingin mo? Ikaw naman Seoryeon, sabi ng ating bida na bahagya tumatawa ito, tinatanong mo ako. Sabi ni Seoryeon, ayos lang sa akin. Sabi ni Yeren, kung ganun sandali lang at lalabas muna ako, magpapalit lang ako ng damit. Sabi ni Taesan, nag-imagine ang dalawang babae sa pagpalit ng damit ng ating bida, pwede kaya, bulong ni Seoryeon, nakakahiya. Sabi ni Yeren, pwede ka na lang magpalit sa harap namin. Sabi ni Seoryeon, oo, sa tingin ko ayos lang, Taesan. Sabi ni Yeren, samantala sa building ng stocks market, team leader, nakita mo na ba ang profit rate? Tinitignan ko na. Sabi ng team leader, para siyang Diyos ng stocks. Sabi ng isang lalaki, or kaya naman, ay isa siyang genius. Sagot, ng isa pang lalaki, ni-review ko siya ng paulit-ulit lahat ay tama. Sabi ulit ng lalaki, at ang lahat ng funds ay ginamit ng legal, napakagaling at kahanga-hanggal ang taong ito. Sabi naman ng isa pang lalaki, tama yan. Kaya kailangan mong gawin yung iyong mga asset upang magkaroon ng ilang pagmamataas para sa iyong sarili. Sabi ng team leader ano? Sabi ng iba, kayo ay may mga karanasan sa stock trader na hindi man lang magawa ang trabaho gaya ng isang high school student.
Sabi ng team leader, nagulat ang 4 na lalaki. Ano? Sabi ng isang lalaki. Anong sinasabi mo? Sabi pa ng isa lalaki. Isang itong bata. Sabay-sabay na napasigaw ito. At samantala, habang magkakasama ang mag-anak ng pamilya ng ating bida, wow, may snow na. Ang ganda. Ito ang first snow ngayon taon. Snow. Sabi ng father ni Tae-san, habang nakapikit ito at tila dinadama, Dad. Tawag ni Tae-san, wow, ang ganda. Sabi ng kambal, may maintindihan ka sa isang bagay maya-maya kapag nagpunta ka na sa military. Sabi ng father ni Tae-san, alam ko din iyan. Kaya lang, ang puting tae ng dyablo na nahuhulog mula sa langit, sagot ng ating bida, ha? Paano mo nalaman yan? Sabi ng kanyang tatay, tumingin ang ating bida at ngumiti ito, ang pagpapagawa ay matatapos na diba? Sabi ni Tae-san sa kanyang ama, habang hawak ito sa braso. Ang aming bahay ay kasalukuyan na sa ilalim ng isang malawak na pagsasaayos upang magkaroon ito ng malawak at praktikal na interior, habang pinapanatili ang kadakilaan ng isang bahay ng hanok. Sa tingin ko ang tinitirhan natin ngayon ay magagamit natin ito sa loob ng halos 1 buwan bago tayo makalipat. Sabi ng kanilang tatay, Kuya, pwede ba tayo tumira dito ulit kapag nakapasok na ako ng high school? Sabi ng kapatid ni Tae-san, oo naman, ang lugar na ito ay malapit lang sa Jangju Girl High School at pwede mo palakarin, sagot ni Tae-san, talaga. Sagot ng kanyang kapatid, at sa hapagkainan, wow, isa itong masterpiece, paano niya na-cut ito ganyang kaganda? Nagkaroon ng maraming sikat ng araw at bumuti ang kalidad sa mga bagong idinagdag na natural na sustansya. Sa tingin ko ay tatanggapin ito ng kooperatiba ng walang sinasabi. Sabi ng kanyang ama, ang aking ama ay isang perpektong organic na magsasaka ngayon, ang sarap, hahaha. Sabi ng kanyang ama, anak, maayos na ang pagsusulat mo. Tanong ng kanyang ina, muntik na mabilaw ka ng ating bida, nabigla naman niya ako sa tanong niya, opo, nakagawa na po ako ng 20 manuscripts. At ang sabi pa akin ng publisher ay huwag daw po ako mag-alala tungkol dun, haha. Sabi ng ating bida, Kuya, ang cool mo, sabi ng isa niyang kapatid, pwede ba kita masahihin sa balikat? Sabi rin ng isa pang kapatid, si mom ay pabata, ng pabata. Tigilan mo yan, huwag mong gawin yan, hindi kaya ng kapatid mo. Haha, kahit sino ay masasabi, siya ang naging pinakamagandang babae sa lugar. Maya-maya ay may iniabot na sobra ang ating bida sa kanyang ina, ano ito? Ito ba ay, pati ang kanyang mga kapatid ay binigyan din niya ng sobra, tuwang-tuwa ang mga ito. 201, sabi ng isa niya kapatid, Oppo is the best, sabi naman ng isa. Tama, ang pera ay nakakapagpasaya. Madalas akong tinatanong ng mga magulang ko tungkol sa pera, marahil dahil iniisip nila na pinaghirapan ko talaga para kumita ng pera. Lahat ay nagpapasalamat sa mga sandali at hindi sila sakam sa pera. Ang kambal ko kapatid ay masaya na sa 201 na allowance nila. At aking ama ay binigyan ko ng maliit na loan na $1 million, same energy, kuya, di ba medyo sobra na? Sabi ng isa sa kambal, kung samobra ka, masasaktan ka. Ito ay katulad ng material, pare-pareho ang lahat, ako lang ang malaki ang pinagbago, at sa wakas ang stock assets ay tumaas ng 100 billion won. Dahil sa astronomical na profit na nakuha ko, ituturing ako ng securities company bilang isang taong interesado. Ito ay pareho sa kumpanya ng seguridad na pinagtatrabahuan ko sa hinaharap, mama. Sabi ng ating bida, bakit? Ano yun, Tae-san? Iniisip kong magbakasyon sa ibang bansa kahit saglit. Sabi ni Tae-san, ano, abroad? Sabi ng nanay ng ating bida. Tumingin-tingin ako sa paligid para maghanap ng maisusulat, sabi ni Tae-san, yun. Pupunta ka mag-isa, sabi ng kanya ina, opo, mama, hindi na ako bata, hehe, ha. Sa ibang bansa, sabi ng isa niyang kapatid. Talaga, sabi naman ng isa, kuya, pwede mo ba akong ihatid? Pwede akong maging porter mo, ako rin. Ako rin, kaya, pwede. Sabi ng kambal, oo, pwede rin hindi, kaya kayong kambal dapat ay mag-practice kayo ng mag-practice ng agyo nyo. Sabi ni Tae-san, anak, nag-prepare ka na ba ng passport? Tanong ng kanyang ina, opo naman mama, sagot ni Tae-san, pwede ba ako sumama sayo? Tanong ng kanyang ina, ha, mama kayo, sasama rin kami.
Singit ng kambal, kasi sa totoo lang, ang mama mo ay kaya magsalita ng English, French and Japanese, hindi mo alam tama ba ako? Ho ho, sabi ng kanyang ina. Ha, si mama nakakagpasalita ng 4 na lengguwahe, bakit hindi ko yata nalaman yun, dati pa, bulong ni Tae-san. Bakit kayo nagulat, no surprised ba kayo? Ang mama nyo ay graduate ng Hong-In University. Ang mama ko ay nakapagsalita ng 4 na lengguwahe, muling bulong ng ating bida, ang iyong mama ay nagtitiwala sa iyo anak, at naway magkaroon ka ng maayos na paglakbay, hindi alam ng anak ko ang tungkol dito. How pathetic, bulong ng kanyang ina. Dapat magpasalamat kayo sa akin, pinanganak kayo na may magandang mukha at utak dahil kamukha nyo ang mama nyo na mas pinili ang papa nyo. Sabi ng kanilang ama, Dad, pero hindi ba dahil sa iyo? Hindi nyo po ba naisip na kami ay pinanganak na mas perpekto? Sabi ng kambal, Nako, walang katuturan yan sinasabi ninyo, sabi ng kanyang ina, ano? Sagot ng kanyang ama, hahaha si papa nagtatanga-tangahan. Sabi ng isang kambal, Oy, hindi, imposible yun sabi ng kanyang ina na humalaklak pa, maya-maya mahal, tawag ng kanyang ina, sa kanya ama. I love you. Sabi ng kanyang ina at yamakap ito at idinikit pa ang pisngi nito. Paano nyo nagagawa ito sa harap ng mga bata? Ito ay lovely-dovey couple, bulong ng ating bida habang kinikilig pa para sa magulang, wow, tignan nyo yung braso ko na goosebumps ako. Sabi ng kanilang ama, I love you papa. Sabi ng kambal, tama, itong feelings na ito ay napakasaya. Bulong ni Tae-san, kuya may sasabihin ka rin. Sabi ng kambal, anong ginagawa mo? Halika nga dito nahihiya ka ba? Sabi ng kanyang ama, sige, huwag niyong akong pilitin. Sabi ng ating bida, at masayang naghalakokan ang mag-anak. Kinagabihan habang natutulog ang ating bida, sa kadiliman ay may naririnig itong boses na tumatawag, binata, 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 binata. Anong nangyari? Biglang damilat ang ating bida. Isang lalaki na parang nakalutang sa ere at nababalutan ito ng usok, gising ka na. Sabi ng lalaki, sino ka? Sigaw ng ating bida, at maya-maya ay lumabas ang mukha nito. Ikinagagalak kita makilala, binata. Paupo umatras ang ating bida sa kama, Lolo, sino kayo? Pasiga na sabi ng ating bida, Lolo, hindi pa ako matanda, ang sabi ko sino ka. Sigaw muli ni Tae-san, ang brat na ito ay gumagamit ng walang galang na pananalita. At sa isang hudyat ng lalaki ay napunta ang ating bida sa ibang lugar, nasaan tayo? Tanong ng ating bida, huwag kang magpanik. Nandito tayo sa bahay ko, sagot ng lalaki, ano? Bahay mo, sagot ni Tae-san, sira pa kasi mababa yung level dahil kulang sa points. Sabi ng lalaki, ito ay, at napaisip ang ating bida, parang private lesson ba? Sagot ni Tae-san, at sumeryoso ito. Hindi umimik ang lalaki nag-isip ito, sa aking buhay, nakakapagsalita ako ng 20 languages na para bang sila ang aking dakilang ina. Sabi ng lalaki, anong pinagsasabi mo? Sagot ng ating bida, bilang karagdagan mayroon 50 na iba pang mga languages na maaari kong harapin, muling sabi ng lalaki. Ano ang tungkol sa mga languages na sinasabi mo? At ano ba ang pakialam ko doon? At inilabas nito ang pamaypay, ako ay isang polyglot, at ako nga pala ay si Chris Barnsdale. Pakilala ng lalaki, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sinasabi mo ba na alam mo halos lahat ng mga wika na umiiral sa mundo? Well, ayoko, kaya pwede bang sabihin mo na lang kung nasaan ako ngayon? Sabi ng ating bida, mukhang malabo dahil kulang sa points pero bahay ko ito. Bahay mo, talaga, muling sagot ng ating bida. Alam ko kung gaano ka kulang pagdating sa iyong kaalaman tungkol sa mga wika, narito ako para tulungan ka. Sabi ng lalaki, ang wika ang pundasyon na ugnayang ng tao. At ang wika ay ibang salita para sa kultura. Wika ang pundasyon nag-ugnay ng tao. Kung wala ito, hindi mo magagawa ang malalaking bagay. Sabi ng lalaki, sa tingin ko isa na siya sa pagiging heavenly, pero iba siya sa dati. Pero, anong kailangan niya sa akin? Napaisip ang ating bida, muling nagpatuloy ang lalaki, at para matuto ng wika, kakailanganin mo ng espesyal na kaalaman. Sabi ng lalaki, bakit kailangan niyang pumasok sa panaginip ng ibang tao at humawak ng mahabang talumpati? Bulong ng ating bida, ito ay kahangalan na payagan ito sa akademya,
ang mga pangunahing kaalaman sa wika ay nagsisimula sa bukas na komunikasyon. Sabi ng lalaki, ngayon nakikinig na ako sa kanya ng mabuti, parang kakaiba ang paraan ng pagsasalita niya. Bulong ng ating bida, ang pinaka-importante bagay na gagawin, ay hanapan ang tamang guro para sa pagtuturo. Opo, naintindihan ko, pero mayroon lang ako tanong. Sabi ni Tae-san, ang amoy na yon ay nakakaduda, bulong pa nito, magtanong ka na. Tapos, ano ang dapat kong gawin pagkatapos? Huwag mong sabihin. Pumunta ka lang dito para lang sabihin iyan. Tanong ni Tae-san, ang batang ito paano niya nalaman? Bulong ng lalaki, ano, nabigla siya. So nabigla siya dito ha. Hindi mo dapat inilatag lahat sa harap ko. Hindi na kailangan sabihin sa akin ang bawat punto. Kung ang dahilan kung bakit sira ang bahay mo ay dahil sa mababang puntos mo. Ibig sabihin ako ang pinakamagaling. Muling sabi ng ating bida, hindi ka Diyos, tama. Sir. Sabi ni Tae-san, ano ka ba? Siyempre ako, sabi ng lalaki, hindi ko nakikita ang kahit ano confidence na umagos palabas mula sa kanya, habang sinasabi niya iyon, kung ngayon, dapat ba nating hawakan ng kaunti ang kanyang ego? Haha, huwag mo isa puso iyan, hindi ako galit, sabi pa ng lalaki, itong mababa punk na ito, bulong ni Tae-san, pero bakit ang dami mong sinasabi? Huminga muna ang lalaki bago sumagot, well, para yun. Noong buhay ko, dahil ang ginawa ko lang ay ang pag-aaral. Kakaunti lang daw ang pagkakataong gumawa ng kabutihan. Sinabi niya na magtatanong siya, pero bakit paulit-ulit niyang tinatanong ang mga follow-up na tanong mo na ito? Kung may pera lang sana ako na ibigay ko na, pero, sabi ng lalaki, tapos anong nangyari kay God? Sabi ng ating bida. Nag-aral ako ng mga wika ng husto kaya ang leon ay naging Diyos nang ako ay namatay. Ito ay isang espesyal na wika para sa isang bagay. Oho, isang espesyal na wika. Una, suriin, kailangan mo ng mga donasyon para makaipon ng mga puntos. Kung maghukay ako ng isang bagay, makakakuha ako ng isang espesyal na bonus. Ito ang iyong unang pribadong lesson, tama ba? Ngunit, ano ang mga puntos? Ibig sabihin meron din ako sa kanila. Sabi ng ating bida, anong ibig mong sabihin? Bakit mo ako tinatanong kung manloloko ako? Pasigaw na sabi ng lalaki. Sigurado ka ba na nakarehistro ka para dito? Hindi mo ako pinatawag ng ilegal para makakuha ka ng puntos, tama? Ha, gulat ng lalaki. Alam mo naman na hindi madaling makakuha ng puntos, di ba? Muli sabi ng ating bida, pwede ba, nakatulad ng ganyan, pautal na sabi ng lalaki, ano ang? Alam ng lalaking ito, bulong ng ating bida, hindi kumibo ang lalaki nag-isip ito, tama ka. Ang karma points na kikitan mo sa paggawa ng mabuti ay mahalaga, malungkot na sabi ng lalaki, karma points. Ang ibig sabihin na, kung sila ay may mga puntos na kikitan mo sa paggawa ng mabuti, malaki ang papuri sa akin ni Lolo dahil iniligtas ko ang bata nang tumalon ako sa harap ng sasakyan. At kamakailan lang, may ginawa ako. Ang proyekto sa paglilinis ng kapitbahayan, na inalis ko ang lahat ng lokal na gangster at nagdala ng kapayapaan sa aking paaralan at sa lungsod ng Jiangsu. Gayun din, hindi rin maliit ang kontribusyon sa pagtuklas sa aking hindi patas na kamatayan. Sabi ng ating bida habang naalala ang lahat. Pero bakit ang dami mong sinasabi? Tanong muli nito, at parang nagulat ang lalaki. Hindi ka makakakain ng mamahaling bagay araw-araw hindi. At hindi ko kailanman naisip ang mga ito. Sabi ng lalaki, then, ano ang ugali mo hanggang ngayon? Sabi ng ating bida, ipasa ko lang muna ang basic theory, okay. Huwag mong intindihin. Muling sabi ng lalaki, gusto mo tulungan natin ang isa't isa diba? Professor, sabi ng ating bida, ano? Professor, bulong ng lalaki, sabihin mo sa aking ang totoo. Magkano ang kukunin mo? Muling sabi ni Tae-san. Yun pala yun, 50%, at pinagpawisan sabi ng lalaki. Labag sa batas na kunin ito nang walang pahintulot ko alam mo ba? Sabi ni Tae-san, syempre, kaya ako nag-imbita sa'yo ng magalang. Sabi ng lalaki at bamulong ito, hindi ko matansya. Magkano ang 50%, ipagpapalit kita sa 20%. Pas lahat, sabi ng ating bida. Ano, hindi, masyadong maliit yan. Kung itatayo mo ang pangunahing gusali at lagyan mo ng marmol ang sahig ay iyon na, pasigaw na sabi ng lalaki.
Masyado kang masama. Kailangan mo ng mga bulaklak para ito ay maging isang hardang. Wow, ito ay isang 30% scale tama? Ano tatawag ba tayo ng ibang tao? Naimiwan na sabi ng ating bida. Ano, alam mo kung paano gawin iyon? Ora, tumatakas itong si Lolo. Huwag kang ganyan, tatawagan ko ang mga manlalaro, alam mo kung sino ako. Ako ang taong inapo, sabi ng ating bida, nagulat na napatumba ang lalaki. Sigaw nito. Ang matanda na muling nagkatawan tao sa akin harapan ay isang napakahusay na tao. Kung maaari mong may master ang 21 na mga wika, sapat na upang huminto doon. Pero gusto kong magtagal, sabi ng lalaki sa sarili. Ito ay kapalaran, pero lalakad ako ng kaunti pa. 25%, sabi ng ating bida. Ano, sabi ng lalaki, ang dami mong naitulong sa akin ngayon. Napaka-genius mo, sabi ng ating bida na umakbay pa ito, yan ba ang iniisip mo? Ako ang dapat magpasalamat di ba? Napaisip ang lalaki at nagsalita salamat, walang anuman. Ha, sabi ng ating bida. Pero bakit inspired ang building sa Chinese structure, mayroon maraming mga Middle-age castle at Korean style ng mga bahay? Kaya pala, isa akong Chinese martial arts fanatic. Kinabukasan, sa city, ano ang maitutulong ko sir? Nagpunta ako dito para makita ko ang branch manager. Meron po kayong appointment. Natatakot ako na ang meeting na ito ay hindi ma-schedule, then natatakot din po ako na baka hindi ka ma-meet ng branch manager. Ngayon sir. Ang mga hindi nakabok na meeting sa branch manager, na si Steve Benson ay hindi basta pwedeng kausapin, hindi kumibo ang lalaki, maya-maya ay may inilabas ito ng envelope. Nagpunta ako dito para mag-offer ng malaking business. Pwede bang makahingi ako ng favor, at pakibigay mo ang dokumentong ito? O dapat pa ba akong bumalik? At inabot ng ating bida ang envelope. Pasensya na po sir, sabi ng babae na receptionist. Malalaman mo ito kapag nakita mo na. Sabi ng ating bida na commendat pa. Malaking offer para sa business. Opo, sir, opo, sabi ng babae habang kinakabahan ito. Huwag kang matakot at maging confident, bulong ng ating bida. Please wait lang po saglit sir, muling sabi ng babae. Sige. Sabi ni Tae-san, tinignan ng ating bida ang receptionist habang papunta sa office ng branch manager. Eto. Sobrang tagal na nung huli akong pumunta dito. Pinagmasdan ng ating bida ang opisina. Dahil malapit ang lugar na ito sa aking kumpanya ng seguridad, ilang beses na akong nakapunta sa bangkong ito. Ito ba ay isang bagay na nararanasan lamang ng mga taong bumalik sa nakaraan? Medyo kakaiba ito, iba ang pakiramdam ko, sir. Inaprubahan na po yung meeting nyo ni Mr. Benson. Sabi ng babae, dito po ang daan sir. Sa tuwing nangyayari ang mga ganitong bagay, napagtanto ko na bumalik talaga ako sa nakaraan. Hindi ko inaasahan na abot ako ng ganito. I'm now on my way to meet the branch manager ng Hong Kong Commercial Bank, kung saan ang mga executive mula sa malalaking kumpanya lamang ang maaaring bumisita. Huwag kang matakot, Jiang Tae-san. Simula pa lang ito. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload. Like and share nyo na din. Maraming salamat po.